Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng March 6, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng March 6, mararamdaman mo ang isang malakas na udyok na ayusin ang bawat maliit na detalye sa iyong paligid upang makamit ang isang antas ng perpeksyon na matagal mo nang hinahangad para sa iyong kapanatagan. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng isip at mabusising paningin upang makita ang mga butas sa iyong mga plano na hindi napapansin ng iba. Kaya naman ang iyong pagiging organisado ay magsisilbing iyong pinakamalakas na sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Gamitin ang biyayang ito upang ilatag ang isang malinaw na sistema sa iyong mga gawain, at huwag kang matakot na maging mapili sa iyong mga prioridad dahil ang bawat hakbang mo ngayon ay may sapat na katuwiran at layunin na magdadala sa iyo sa isang mas maayos na kalagayan. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pagsusuri ng datos at ang iyong dedikasyon sa paggawa ng may kalidad ay lubos na kikilalanin ng iyong mga kasamahan at nakatataas sa inyong kumpanya. Mapapansin nila ang iyong pagiging maingat sa pagbuo ng mga ulat at ang iyong kakayahan na magbigay ng mga solusyong praktikal na makakatulong sa pagpapabilis ng daloy ng trabaho para sa lahat. Kaya asahan na ang iyong pangalan ay mababanggit sa mga usaping may kinalaman sa pagpapabuti ng inyong mga operasyon. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong galing sa pag-organisa ng mga komplikadong impormasyon dahil ang iyong metodikal na paraan ay sadyang kailangan upang matiyak na ang bawat proyekto ay magtatagumpay ng may sapat na dangal. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat sentimo ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na may tunay na pakinabang at hindi sa mga pansamantalang luho lamang. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang investment na may kinalaman sa kalusugan, serbisyo, o mga kagamitang magpapataas ng iyong pagiging produktibo. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat detalye bago mo ibigay ang iyong pagsang-ayon sa anumang transaksyong digital. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na wala sa iyong listahan ay magbibigay sa iyo ng sapat na seguridad upang mapangalagaan ang iyong yaman ng may ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso sa bawat oras. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng malalim na pagkakaunawaan at suporta kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na respeto sa iyong mga pamantayan at sa iyong pagnanais na makatulong sa paglago ng bawat isa. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng mga munting serbisyo para sa iyong katuwang o ang pagsasaayos ng inyong mga plano para sa hinaharap ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong pagiging maingat at ang iyong matikas na paraan ng pagdadala ng sarili ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na paninindigan at marunong magpahalaga sa tunay na katapatan at kaayusan. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong digestive system at sa iyong nervous system na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pagtutok sa mga detalye sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing nagpapabuti sa iyong pakiramdam at sapat na oras para sa pagninilay-nilay upang mapanatili ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon ng may sapat na lakas at sigla sa bawat kilos. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapabuti sa iyong koordinasyon o ang simpleng paglalakad sa isang malinis na kapaligiran ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatatag sa iyong buong sistema. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapayo at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising puna upang mapabuti ang kanilang sariling mga gawa. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magkakaroon ng mas maayos na sistema sa kanilang buhay, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon at katuwiran. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa pagkilos sa loob ng inyong komunidad. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, disenyo, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong ginagawa para sa iyong kagalakan.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga lumang pamamaraan lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at kaayusan sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay na individual sa makabagong panahon na puno ng hamon. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga gawaing bahay o mga responsibilidad. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama-sama. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya, dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat pagsubok. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na pamantayan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga elektronikong kagamitan o bumili ng mga kagamitan na magpapataas ng iyong pagiging produktibo sa trabaho, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw na ito. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa agham, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa iyo. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad at kaalaman. Iwasan ang pagiging masyadong kritikal sa iyong sarili at sa ibang tao upang hindi ka makagawa ng tensyon na magpapabagal sa iyong mga plano sa maghapon sa kabila ng iyong magandang hangarin. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong mataas na intelektwal na hangarin at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap ng mga pagkakamali ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pagkilos sa araw-araw. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo sa maghapon. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng bawat datos. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong kwarto. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam,
Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad at kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 5, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay krema o luntian na sumisimbolo sa kalinisan at paglago. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglilinis ng iyong mesa, ang pag-aayos ng iyong mga dokumento sa computer, o ang paggawa ng isang detalyadong plano para sa iyong susunod na proyekto upang masiguro na ang lahat ay nasa tamang lugar at ayos.